Hello, magandang gabi po. Kumusta po kayo? Ano na po dito, nagpalit na ng oras, nag-adjust. Kaya maliwanag na po, alas 8 na po. Dapat alas 8 na ngayon, pero alas 7 pa lang. Ano ba? Nag-advance ng isang oras. Kaya pala, malamig po rito sa labas mga friend. Nagsuot ako ng jacket kasi sobrang lamig. Hello. Shoutout sa inyong lahat. Ingat kayo palagi. God bless always. Sa mga friend, ayun. Hello. Kita niyo po. Ano po ngayon, no? Liwanag na. Kaya pala sabi ko, late yung ano namin ng isang oras. Tingnan nyo mga friend, isang palang merong ano ko medyas kasi ayan. Tingnan nyo, kita nyo ba? Isang palang kasi ang sakit ng aking paa, kaya isa lang nilagyan. Hello, kwentuhan muna lang po tayo ngayon mga friend. Kumusta na po ang buhay-buhay natin? Kumusta na kayo mga kapitbahay ko, mga pamangkin, kumusta na kayo mga apo, hello sa inyo. Ang topic po natin, ang akala po ng iba, masarap sa Amerika. Una, gusto mo makapunta rito, di po ba? Pero pag pinag-isip-isip nyo po, kung maganda naman ang buhay nyo sa Philippines, huwag na yung pangarapin magpunta rito sa Amerika. Kasi baka hindi nyo makayanan yung lungkot. Kasi malalayo kayo sa pamilya nyo. Kung maganda naman ang hanap buhay nyo dyan sa Philippines, dyan na lang kayo sa Philippines. Kaysa pupunta kayo dito. Katulad namin mag-asawa. Una, gusto namin dito makarating sa Amerika. Pero, mahirap din po pala kasi malayo ka sa pamilya, malayo ka sa mga anak mo, malayo ka sa mga apo mo. Buti na lang po, mayroong video call. Lagi nakakausap mo sila. Pero kung wala pong ganun, naku po, ilalamunin kayo ng lungkot dito. Sobrang lungkot po, lalo po dito sa lugar namin. Tingnan nyo, sobrang tahimik, oh. 7 o'clock na, ang makikita mo lang mga usa. Wala kang makikitang tao dito, mga friend. Wala pong tao dito. Mga tulog pa po sila, nasa loob na sila ng bahay, hindi sila lumalabas, bihira lang po sila lumabas, pagpupunta lang sila sa trabaho, uuwi, tapos po mag-grocery, mamamasyal lang sila. Tapos balik na sa bahay, sarado na uli ang bahay nila. Hindi katulad natin sa Philippines, ganitong oras, marami ng tao sa labas, marami na nagkukwentuhan, maingay na. Dito po, sobrang tahimik. Ayan po yung mga usa, mga friend. Ayan, ang makikita mo mga usa. Ayan po sila. Hindi po ba? Ilan sila? 2, 4, 6, 8, 9. Kulang pa po yan. Kasi 13 na po yan eh. Nung bagong dating kami dito, ano lang sila, 7, 9 lang. Tapos nanganak-nganak na sila. Yung
kumain na sila, 13 na sila. Lumami na yung pamilya nila, naging 13 na sila. Yan, palakad-lakad lang sila dito, nanginira ng mga halaman. Yan, ayan. Nakakaano rin po yun, nakakatakot din po yung usap pag biglang dumaan sa iyo. Mabilis na bilis, matutumba po kayo. Yun nga po pag nasa highway, nagda-drive ka, pag bigla silang dumaan, basag ang mo, windshield mo, at saka yung ilaw mo, basag. Ganyan po sila katulin. Ganyan po sila ka-hyper. Ang hyper po yung mga, ganyan po sila. Ayun, naghanap sila ng kakainin. Ayan. Di po ba nakikita nyo? Mabalik po tayo sa pinag-uusapan natin mga pre. Kaya ang mapapayo ko sa aking mga kababayan, kung maganda naman buhay niyo sa Philippines, huwag na kayo pumunta rito sa Amerika. Lalo't kung walang kasiguruhan na meron kayong trabaho dito. Kasi sa Philippines may katulong kayo. Kung maigigib buhay niyo, meron kayong mga katulong. Dito wala, mahirap. Mahirap. 4 oras ang bayad dito. Mahirap po dito. Sinasabi ko lang po sa inyo. Dahil sa nakikita ko po dito sa Amerika, yung mga galawan dito po sa Amerika. Oo, maganda rito kung nandito yung mga pamilya mo. Masarap dito mabuhay. Kasi madali ang trabaho dito. Hindi katulad sa atin sa Philippines. May, tawag doon? Pag may mga record ka, mga kung ano-ano record mo, hindi ka tatanggapin sa pag-a-applyan mo trabaho dito, kahit na ano ka, kahit matanda ka na. Pag gusto mong magtrabaho, pag tatrabahuin ka, bawal nga yung hindian ka dito magtrabaho. Mas gusto nila may trabaho mga tao dito sa Amerika. Kami naman, kaya kami nalulungkot sa sitwasyon namin mag-asawa. Kasi wala naman kami hanap buhay dito. Umaasa lang sa anak. Pakakainin ka ng anak mo, o hindi ka gugutumin ng anak mo, pakakainin ka. Kaso, wala namang improvement ang buhay mo. Para bang hinihintay mo na lang na matsogi ka dito. Kasi, parang hindi mo na-enjoy yung buhay mo. Dahil nakasandig ka lang sa anak mo. Wala kang trabaho. Hindi ka makapasyal kung saan mo gusto. Kasi ang lalayo ng mga lugar. Hindi ka marunong mag-drive. Wala ka naman sariling kotse. O hindi ka marunong mag-drive. Kaya yun na nakakalungkot. Ang mapapayo ko naman sa mga gusto mag-abroad. Kuwari mag-ano na kayo for good dito sa Amerika. Sa Philippines pa lang mag-aral na kayo mag-drive. Yun ang advantage. Marunong kayo mag-drive. Pag marunong kayo mag-drive, tapos may trabaho na kayo dito, madali lang kayo makakuha ng sasakyan. Yun ang advantage dito. Ang advantage sa inyo. Kung marunong kayo mag-drive, napakaganda po yung pag marunong kayo mag-drive. Kung mag-i-stay na kayo for good dito sa Amerika, kailangan marunong ka mag-drive kasi kahit saan ka punta, kailangan nakakotse ka. Dito sa Kerrville, parang bihira lang yung pupunta ka sa bus station. Parang napakalayo po. Wala akong nakikita mga bus na pampasahero dito. Meron siguro sa malayo, kaso San Antonio pa yun malayo. Buti sa California yun, maganda doon sa California. Pwede ka mag-train, pwede ka dito din po merong yung Grab na taxi. Meron din po dito na. Siyempre po, kamahal-mahal po nun dito. Tsaka mahirap po umasa lang sa anak. Siyempre, mahiya ka rin sa anak mo, hindi ka nang hindi po ba? Dahil may binubuhay din siyang anak. Mas masarap po yung sarili niyong sikap, sarili niyong pagod, pinagpaguran niyo yung kinakain niyo. Siyempre, minsan, kahit hindi nagsasalita yung anak mo,
syempre naisip mo rin na nahihirapan din siya. Dadaling ka sa, katulad namin, matatanda na kami, may obligasyon pa kasi sa amin dalawa, sa amin mag-asawa. Dadaling pa kami sa doktor, pagpa-check up, pagka kailangan ng check up. Eh, hindi kami marunong pumunta mag-isa, hindi nga. Buti ko marunong kami mag-drive, marunong ako magsalita ng English na fluent na English, kayang-kaya ko yun. Ang advance ko lang po sa inyo, pag gusto nyo magpunta sa Amerika, pagbutihin nyo pong pagsasalita ng English para hindi po kayo na out of place sa pag-uusap nila. Ako naman po, hindi naman po ako na out of place. Naintindihan ko yung sinasabi nila, pero hindi ako makapagsalita ng English. Yun ang problema ko po. Pero minsan po, nagtatry din ako mag-English. Tinatry ko yung sarili ko mag-English. Oh, that's my friend. Hello! Ay, hindi pala friend. Ay, lasing. Lasing siya. Ano yung kotse niya. Ala ko yung my friend ko yun. Lasing pala siya. Ay, kasi itis yung kanyang kotse. Masarap po dito pag may trabaho ka. Lalo kung maganda trabaho mo, masarap po dito. Buti na lang yung anak ko may pinag-aralan. Hindi siya nahihirapan dito. Nakukwento ko lang po sa inyong buhay dito sa amin. Masarap po dito kung saan masarap magbuhay dito. Kaya lang, walang pakialaman dito. Kahit ano gawin mo sa buhay mo, walang pakialaman yung mga tao dito. Hindi katulad sa Philippines. May care sa iyo yung mga kapitbahay mo, kung ano nangyayari sa iyo. Dito, siguro, madadot lang ka na lang dito, ano ka na. Kasi yung mga kapitbahay mo, walang pakialam sila sa iyo, di ba? Hindi kayo nagkakakwentuhan. Bihira lang kayo magkakakwentuhan. Hindi naman pwede mga kapitbahay ka ng mga kapitbahay sa kapitbahay. Pero meron ako isang friend. Araw-araw nagpupunta ako sa kanila. Tinitingnan ko siya. Minsan pag marami kong luto, dinadala ko silang ulam. Dalawang friend ko yun. Mga tatanda. Matatanda na rin sila. Pag sobra-sobra yung luto ko, dinadala ko sila ng ulam. Ganon talaga. Kesa naman masira lang, di po ba? Di pamilya na lang natin. Hindi naman po nagagalit yung anak ko. Wala pong pakialam yung anak ko. Ay, pamilya. Ang kinalulungkot ko lang po yung mga apo ko, hindi ko nakikita yung lampo. Masaya naman po ako dito. Masaya naman po kami dito ng asawa ko. Siyempre, kapiling ko yung apo ko. Kapiling ko yung apo ko at anak ko. Masaya din. Kala mo na sa Amerika ka. Dalawa anak mo na dito sa Amerika. Hindi ka naman makapunta ron. Ang layo-layo. Ang mahal-mahal ng pamasahe sa Hawaii. Buti kung kapitbahay mo lang dyan yung anak mo, di ba? Magkakatabi anak mo, yun, masaya yun. Kung magkakatabi anak mo. Pero kung maglayo-layo-layo sila, saan-saan, dyan sa sulok ng Amerika, mahirap din po, para rin sa Philippines. Kung halimbawa, nasa Bulacan yung anak mo, nasa Cebu anak mo, nasa kung saan lupalop yung anak mo, hindi mo rin mapuntahan kung wala kang pamasahe. Para rin po Philippines, ganun din po. Pero mas masaya pa rin po sa Philippines kahit saan mo daigdig. Mas masaya sa Philippines. Okay, kung marami kang pera, masarap lang yung pasyal-pasyal. Sambuan ka doon, sambong ka doon, sambong ka doon. Magtuturis ka, marami kang pera, yun, maganda po yun. Pero kung mag-i-stay ka sa isang lugar,
Tas maganda naman buhay mo sa Philippines. Sa Philippines na lang po tayo. Ako mas papipiliin mo po ako. Kung gusto sa Amerika o sa Philippines. Mas gusto ko po sa Philippines. Magagawa mo yung gusto mo. Kahit umupo ka lang dyan sa gilid sa bangketa, makakapaghanap buhay ka. Dito, hindi. Hindi uso dito yun. Kung bandang California ka nakatira yun, maganda rin. Makakapag-business ka doon. Maraming Pilipino kasi doon. Pwede ka magtinda-tinda ng kung ano-ano. Makapagluluto-luto ka ng mga luto mo. Ilalagay mo lang sa Facebook. Masarap dito sa Amerika kung lahat ng mga anak mo nandito sa Amerika. Tapos tabi-tabi lang kayo. Pero kung layo-layo din sa Amerika, kuwari nandun ka sa Mexico, nandun ka sa Hawaii, nandun ka sa Dallas, nandun ka kung saan lugar, mahirap din. Pagpunta-punta mo, malayo. Siyempre, pamasahe din, mag-airplane ka. Mahirap din. Maganda kung nasa isang lugar lang kayong mag-anak, masaya kayo. Pero kung watak-watak din kayo magkapapamilya, kuwari isa nasa Canada, isa nasa Europe, isa nasa Spain, paano yun? Wala din, di ba? Mas maganda yung magkakatabi kayo. Maulan po kagabi, hindi ko naramdaman umulan kagabi. Ang basa yung lupa, it's raining. It's raining day. Ayun na po. Nadaanan ng usa yung aming solar na ilaw. Yung ano niya, solar na ilaw. Natumba. Ewan ko kung buo pa po yun. Parang uulan po ngayong araw na. At saka po yung matatanda. Lalo kami matatanda. Mararamdamin na. Kaya mas maganda na may sarili kang bahay, na sarili mo ikaw bahay. Alam mo na, pag matatanda na tayo, di po ba para tayong pusong mamuna. Sobrang maramdamin. Lalo na po ako, sobra po ako maramdamin talaga. Kuwari makadinig lang ko ng konting salitang ano. Naiiyak na ako. Pero hindi ko naman po naranasan sa akin anak. Alam ko naman po mahal na mahal ako at mahal na mahal kami ng anak ko. Pero siyempre minsan, hindi natin maalis. Minsan, mood ng mga anak natin. Hindi naman lahat ng oras maganda ang mood ng tao, di po ba? Lahat tayo minsan may bad mood. Araw ng patay. Hindi mo nadalaw yung mga mahal mo sa buhay na namatay. Diba? Ako, hinihingi ko lang sa Panginoon. Kahit kunin na kami ng Panginoon ngayon, okay lang kung makikita ko yung anak ko si Enyong maganda na ang buhay, nagbago na, nagpakabait na kaya na niyan dalhin yung sarili niya. Payag na ang kunin doon. Pero kung hindi pa po estado yung buhay ng anak ko si Enyo, ayoko pa pong kunin ako ng Lord kasi gusto ko po makita yung anak ko na nasa mabuti ng kalagayan. Ayos na siya, hindi na siya ganun. Mahirap po pala yung meron kang anak na ganun. Pero hindi po kami sumusuko kasi anak namin siya. Mahal na mahal namin yung anak ko.
kahit ganun siya, mahal na mahal namin yun. Hindi ko pinahihiya yung anak ko yun. Alam ko isang araw darating ang panahon. Ipuin siya ng Panginoon para magbago. Sana mabuksan ang isipan ng anak ko. Mahirap po pala magkaroon ng isang anak na gano'n. Kahit anong gawin mo, kahit anong, meron pa rin pong isang anak na maliligaw ng landas. Ang hirap po. Mahal na mahal ko yung mga anak ko. Alam ng Diyos yan kung gaano ko kamahal ang mga anak ko. Lahat ginawa ko para sa kanila. Ginawa namin ng tatay nila kung para mapabuti sila. Hindi nila maranasan yung hirap. Sa awa ng Diyos naman po, okay naman po yung buhay ng mga anak ko. May trabaho sila. Hindi katulad namin mag-asawa, no? Naghanap pa kami ng papahanap kami ng kung ano yung magkabubuhay dahil wala kaming pinag-aralan. Buti na lang ang Panginoon, binigyan ako ng isang talento na natuto ko magluto. Yung naging yung sandata namin para mabuhay. Maraming salamat sa Panginoon. At binigyan niya ako ng gano'n talento at lakas ng loob. Hindi rin dahil sa kanya, hindi ko mararating dito yung pinalalagyan ng aking mga anak, yung buhay ko ngayon. Masaya naman po yung buhay namin mag-asawa dahil wala kami inintinding kakainin, babayaran sa bahay. Wala po. Ang problema ko lang po yung anak kong si Enyo. Siya po yung pinaproblema ko. Tsaka yung mga apo ko nasa bahay namin. Meron naman akong pinalaking mga pamangkin, 3. Wala eh. Hanggang grade 12 na yung utak nila, ayaw na nila mag-aral. Kaya ngayon, yan, trabaho nila mabibigat. Pero may trabaho sila. Sabi ko nga, mag-ipon sila hanggang bata para kung meron silang gustong, kung maisipan nila magnegosyo, meron silang pera. Mahirap po, alam nyo mga kababayan ko, mahirap maghubog ng isang anak. Napakahirap po. Kasi minsan namin misinterpret ng mga anak ang paghuhubog mo sa kanila. Minsan kasi nasusobrahan yung magulang sa pag-ibig. Nagtatampo sila sa magulang nila. Pero hindi nila naiisip para sa kanila, sinasabi sa kanila ng mga magulang nila. Wala namang magulang po na nag-iisip ng ikasasama ng mga anak. Puro ikabubuti po ang nasa isip ng mga magulang. Hindi po ba? Wala namang magulang na nag-isip ng mapasama ka. Ang gusto lang ng mga magulang, mapabuti kayo, maging maganda ang buhay nyo. Ayaw nilang maranasan yung naranasan nilang hirap. Lalo na po ako. Ayoko maranasan ng mga anak ko yung hirap ko nung araw. Biruin nyo, maliit pa ako, hindi pa ako nag-aaral. Wala akong alam. Hindi ako marunong magsulat, hindi ako marunong magbasa. Pero naghahanap buhay na po ako. Pag uwi ko, meron na akong dalang ulam, bigas, para sa mga kapatid ko at nanay ko. Pero hindi ko po sinusumbat sa mga magulang ko yun dahil yun lang ang capacity ng kanilang pag-iisip. Ganun lang ang kaya nila ibigay sa mga anak nila. Kasi po iba-iba naman po ang isipan ng magulang. Merong magulang na sapat na yung tumakain kayo 3 beses ang araw.
meron namang magulang na nangangarap na kahit hindi nila kayang ibigay sa anak nila, pinipilit nilang makatapos ang pag-aaral ng mga anak nila. Meron namang mga magulang na, ay, mag-aasawa ka lang din, babae ka, diyan ka lang naman sa bahay. Merong ganong katwiran. Pero ako po, ang namuo sa isipan ko, gusto ko makatapos ng pag-aaral ang aking mga anak para hindi sila makaranas ng hirap na dinanas ko nung maliit pa ako. Kasi po kung hindi ako nagsikap na mag-aral-aral, hindi naman po ako makakatutong ng high school kung hindi sa sarili ko. Ako, ang nanay ko kasi po Bisaya. Sabi ng nanay ko, huwag ka na pumasok. Sabi ng nanay ko, pero hindi, papasok po ako. Maghahanap po ako ng mapapagkakitaan bago pumasok. Mangunguha ako ng talbos ng kamote sa bakura namin. Tatali ko yun ng saha ng saging. Tapos mangunguha ako ng dahon ng saging. Tatanggalin ko dun sa pinakaano. Tapos ilulupit-lupit kong ganun. Tapos ititinda ko sa palengke. Malapit na palengke sa amin nung araw eh. Tapos mangunguha ako ng sampalok. Yung mga murang sampalok. Yung bulaklak. Ano ba eh? Murang sampalok. At saka yung bunga ng sampalok. Nangunguha ako nun dahil meron kaming tanim nun. Yun. Gagawin ko, dadalhin ko sa palengke. Titinda ko yun. Hindi ako nahihiya mga friend. Hindi po ako nahihiya talaga. Dinadala ko sa palengke yun. Mabilis naman maubos kasi binibili ng mga tindera. Tapos tinitinda nila. Siyempre, pag binili sa'yo, mas kikita sila, diba? Dahil titingi-tingi nila yun. Yun ang buhay ko nung maliit ako. Hanggang saan ako tumira, nagpakatulong ako, ang sweldo ko 30 pesos, wala pa isang buwan, kinukuha na ng nanay ko yung sweldo ko. Totoo po yun. Hanggang naging 60 pesos sa isang buwan. Nung 60 pesos sa isang buwan, nasa Manila na po ako noon. Pumasok po ako ng katulong, tapos nag-aaral po ako, buti mabait po yung amo ko. Nag-aaral ako, tapos pumapasok ako sa kanila. Ang sweldo ko noong 60 pesos. Pero alam niyo mga friend, mababait yung mga classmate ko na. Naalala ko noon, pagka may dala silang baon, binibigyan nila akong baon. Tapos may luma silang uniform, bibigay sa akin. Yung sapatos, bibigay nila sa akin. Dahil alam nila yung hirap ko. Maswerte ko sa kaibigan. Kung sa kaibigan lang, maswerte ko sa kaibigan. Kasi nakakahanap ako ng kaibigan na minamahal nila ako. Kahit hindi ko na sila nakikita, lagi nasa isipan ko sila. Pati nanay nila, mahal ako. Minsan mas mahal pa ako ng mga nanay nila kaysa doon sa anak nila. Minsan nagsiselos tuloy sa akin yung mga friend ko dahil parang, ala, Dolores, mas mahal ka pa ng nanay ko kaysa sa akin. Sasabihin ko naman, hindi. Siyempre anak ka, siyempre mas mahal ka. Ikaw ang anak. Ginagano ko. Nakakwento ko lang po yung buhay ko. Marami po akong dinanas ng hirap sa buhay. Sobra po ako magmahal sa kapatid. Sobra ako magmahal sa mga anak. Lahat. Ginagawa ko. Iyak na naman ako. Bawal umiyak. Kailangan masaya. Lahat ginagawa ko para sa mga anak ko. Naalala ko nung pag magpapasko, isa-isa binibili, kinukuha ko yung mga anak ko. Kahit na po utang-utang yung mga damit. Sa Natasha, sa kung ano man yung mga brand na yung Avon. Kinukuha ko yung mga anak ko doon ng mga damit isa-isa para pag dumating ang Pasko, meron silang mga damit, hindi sila mukhang kawawa, hindi po ba? Nabubuo ko po yun. Nabibilang ko silang bago. Malaki din po utang na loob namin sa hipag ko. Malaki po na itulong sa amin ng hipag ko. Si Letty, tsaka sa bayo ko si Bernie. Nung maliliit ng mga anak ko, pag wala kaming hanap buhay, wala kaming puhunan, pupunta yung asawa ko doon sa kapatid niya. Hindi siyang tulong doon. Siyempre po, magkapatid, hindi siya natitiis dahil kuya siya. Pag uwi ng asawa ko,
lahat ng laman ng rep ng kapatid niya, bibigay sa kanya. Kahit 2 plastic bag, kahit di po niya kaya, kinakaya niya po yun. Kasi putol po yung paa ng asawa ko. Naka ano lang po siya, saklay. Tapos 2 ganon na plastic bag, dala niya. Ang bigat-bigat po nun. Kinakaya po niya yun. Para lang mabuhay yung mga anak ko. Tapos pag nakikita ko yung asawa ko dumarating, natatawagin ko yung mga anak niya. Anak, salubungin niyo si papa niyo. Tingnan, hirap na hirap si papa niyo. Marakilip na yun. Tapos po pagwari, siyempre wala kami pambili ng mga damit. Hindi ako makahinga. Ano ba yan? Nag-emot-emot naman si Ateng. Nung po ano, tapos po lahat ng gamit nila, yung mga pinaghalinhinan ng mga anak niya, mga damit, hindi na niya gagamitin. Pero mga bago pa po, bibigay sa mga anak ko, yung sapatos, bag, mga damit, mga o ano-ano, bibigay nila sa mga anak ko. Siyempre, tuwan-tuwa naman po yung mga anak ko kasi mga bago pa po yung pwede pa pong panlakad ng mga anak ko yun. Pinanlalakad ng mga anak ko yun. Bigay ng tita niya, ng mga pisan niya. Ganun kabait po yung hipag ko yun. Ay, lagi-lagi ko pinagdadasal. Bigyan siya ng mga habang buhay, bigyan lakas ng katawan, ng kalusugan, huwag siya magkakasakit. Ay, hindi man ako nakakabigay sa kanya ng pinansyal. Alam ko naman, okay naman yung mga anak niya, magaganda naman yung buhay ng mga anak niya. Lagi ko naman siyang pinagdadasal sa Panginoon. Bigyan siya ng lakas ng katawan, ng kalusugan. Hindi ko malilimutan yung ginawa niya sa amin habang kami nabubuhay. I love you, T. Kahit di tayo nagkakausap lagi. Lagi ka na sa puso namin ni kuya mo. Mahal na mahal ka namin. Mahirap po pala magmahal ng mga anak. Lahat gagawin mo para sa kanila. Pag nagkaanak kayo, yung mararanasan kung paano maging magulang, kung paano tumayong magulang. Akala ng iba, ganun-ganun lang maging magulang. Hindi po. Hindi basta napapakain yung mga anak mo. Kailangan matuto ka rin maghubog ng mga anak mo. Hindi po sapat yun. 3 beses kumakain. Kailangan matuto silang may takot sa Diyos, matuto silang magmahal sa kapwa, magmahalan silang magkakapatid. Ang lagi ko po sinasabi sa akin, magmahalan silang magkakapatid, magtulungan sila. Kung sino yung meron, tulungan. Ganun yung magkakapatid. Grabe po ako talaga. Ang mga kapatid ko, mahal na mahal ko yung mga kapatid ko. Kung may maitutulong ako sa mga kapatid ko, tinutulungan ako sila. Ilan po yung kwento ko mga friend. Sige po, babay na po. Nagimot-imot na naman po si Ateng. Pasensya na po kayo. Ilan po yung nag-ano ko na video ko po kasi wala akong video ngayon kasi umuulan dun. Sige po mga friend, bye bye po, thank you po. Paki-like and share, click notification bell, updated para updated po kayo sa aking mga video. Salamat po, I love you all, God bless po. Paki-subscribe nyo po si Ateng Dolores Tupas. Maraming salamat po. Alam nyo mga friend, ay sinisika po yung magkaroon ako ng YouTube channel para kahit paano kumikita kami mag-asawa. Para pag uwi namin sa Philippines, meron kaming pagkakakita ang mag-asawa.
Kahit konti lang, hindi naman ako nangahangad ng malaki. Kahit konti lang, ma-monetize lang ako ni YouTube. Masaya na ako noon. Tapos magsisikap na ako magagawa ng content. Sige po, bye-bye po. Thank you po. I love you all. God bless po. Yung pong kinontent ko ngayon, totoo po yun. Hindi po ano yun. Nangyari po sa buhay ko po yun lahat yun. Bye-bye po. I love you all.